Good afternoon po, Ma'am Florence. Yes. Ma'am, ito pong SK chairman ay kaibigan niyo po ba? Kakilala niyo lang? Or? Actually, hindi po siya personally. So, may friend kami, family friend, si Rodsel Brutas. Apo. So, pinakilala po siya. Tapos, nalaman ko na father niya si Louie Afable, which is family friend naman po ng parents ng partner So, in ko. short, family friend ang nagpakilala? Yes po. Okay. So, nung nagkakilala kayo ni SK chairman, ano ang sinabi niya? Paano niya siya napautang? Lumapit si Rodsel sa amin na kailangan daw po ng pondo ng kabataan. Ngayon, delay daw po yung release ng munisipyo, pero sure naman pong may pondo. Kailangan daw po nila ng 150,000. Okay. So ngayon, nag-release po kami. In return, nagbigay po sila sa amin ng cheque. Cheque ng gobyerno. Okay. Tapos po, sabi nila na i-release, babayaran nila ng 9 ng December. Kasi November 8 po yun. Last year? Yes po. Okay. So ngayon, sabi nila, babalik nila ng December 9. Pero December 10 po, nag-message sila na kung pwedeng i-extend ng December 20. Sinong sila yan, ma'am? Pag sinabi mong sila, si SK chairman po at and... si Rodsel po. Sino si Rodsel? Siya yung family friend? Siya po yung family friend namin. Okay. Ngayon po, December 20, sabi namin, sige, okay lang. Kasi malaki po yung interest na binigay nila eh. So sila nagbigay ng interest? Sila ng po amount. yung nagpataw ng interest, Okay. hindi po kami. Ngayon po, December 17, nag-reach out po ulit sila. Kailangan daw po nila ng budget kung pwedeng i-finance ulit sila kasi yung pamaskong handog para sa kabataan. Iba namang project Ibang daw ito. project ng government ulit. Ngayon po, ito po yung masakit kasi yung mother ko na kaka-retire lang, sabi ko, Mami, gusto mo bang pahiramin sila Rodsel ng 300,000? Sureball naman kasi may pondo naman po talaga ang barangay. Yun po talaga yung alam namin. So pumayag po yung mommy ko, nakaka-retire lang. Ito na po, dumating na po yung December 20. Hindi namin sila ma-reach out. Hanggang sa nagkaroon ng sakit yung anak, na-delay, tapos yung holiday break po. Tapos yung second check din po, na dated January 10, dumating yung 10, hindi rin po namin sila ma-reach out. Okay, so clarify ko lang ma'am, how much yung total na pinahiram mo sa kanya? 450,000. 450,000. At sa 450,000 na yan, may nabawas na ba? Or 450 pa rin yan hanggang ngayon? Bali, nagbigay ng 50,000 si Louie Afable. So 400,000 na lang ang utang ngayon? Tumagal na po siya ng 8 months kaya yung computation niya may... Hindi, let's set aside po yung interest because registered ba kayo na magpautang? Hindi naman. Hindi kayo registered magpautang. So, may kontrata ba kayo? Yes po, marami Okay, marami po kami. kasi kung hindi naman po rin kayo registered magpautang, hindi rin pwedeng magpato ng sobra-sobrang interest. Okay? Yes. Pero meron naman po tayong possible na interest na makuha pero ibe-base natin yan doon sa kontrata ninyo at sa kung ano pa po yung naaayon sa batas. But let's set aside the interest first. Okay? Yung 450,000, binawasan na nila ng 50. Nito lang pong Ito lang August 12 po. Okay. So 400,000 principal. Principal. Yes po. Tama. So sa 400,000 na yan, ilan ang checking na issue? Dalawa po. Dalawa. Total of 400. Isang 150, isang 300. Kasi Kasi yung first 450 po, yung total. yes. Dineposit nyo ba yan, ma'am? Or tumalbog ba yan? Ano pong nangyari? Actually, in good faith at yung tiwala talaga namin, hindi. Kasi they said na they will pay in cash. Okay. So hindi nyo siya dineposit ever? Ever. Yes. Yung mga checks. Hindi ba sumagi sa utak mo, ma'am, na baka naman pag dineposit mo, mababayaran ka na? Hindi. Updated po kami sa kanila pagka yung may funds po na lumabas po. Nakakausap namin sila. So sinasabi nila na delay daw po yun. Tapos actually, sa respeto po sa kanila, hindi ko po pinadaan sa ibang makapitan namin, nung mga kagawad na iba. Kinausap muna namin yung papa niya. Sorry, siya po ang inyong mister? Ito, Yes Tama po. po, okay. Yung papa niya na yung tumatakbo po sa amin ngayon ng kapitan. Nakagawad ngayon po yun. Kinausap namin siya, so nag-meeting kami. Yun, gumawa siya ng kasulatan, may pirma siya doon, witness siya. Yung na gano'n na magbabayad yung anak niya kasi alam niya kung kailan lalabas yung mga pondo eh. Tapos ngayon,
yung pala, meron na rin palang ibang mga ganong issue na humaharap din siya. Tapos ngayon, pagka darating na yung bayaran... So, hindi ito ang unang beses na nangyari to? Merong ibang biktima na rin. Doon din sa barangay namin. Sino-sino yung mga yan? I mean, marami ba sila? Or matagal na bang ginagawa Marami po. Meron na pong mga nauna sa amin. Kasi nung kumonsulta kami sa DILG, small claim lang yung inano sa amin. Panglima na po kami. Panglima na kami sa small claim. Bukod pa yun sa Lupon. Napakarami po sa So, Lupon. ginawa na nilang parang naging modus na manghihiram, sasabihin may project. Yes po. Ilang beses po kami, hindi sila umaharap sa Lupon. Ilang beses po kami umarap sa bahay po mismo nila. Pinainggan namin kung ano yung mga gusto nila, binigyan namin sila. Kasi darating yung pecha, di na naman sila makontak. Nag-file na ba kayo ng small claims? Actually, iisip po kami kasi nag-inquire po kami sa small claims. So instead na magbabayad pa kami para makapag-file. So dun sa amount na nire-request namin, mag-pay pa kami ng 13,000. Siyempre, may docket yes fees po. Yan. Opo. Pero kasi, ma'am, yung inaano namin kung hindi namin alam kung may mahahabol kami. Opo, kasi po yung pera pong hiniram nila, retirement fee po nung matanda yun. Ng mama mo, yun yung Yes, sabi mo kanina. opo. Okay. Magandang hapon po kagawad. Si Attorney pa po ito ng AXIS Party List, sir. At nandito po sa aming tanggapan ngayon si Ma'am Florence Joy at Sir Jay Areglado. Inirereklamo po ang inyong anak na SK chairman na si Patrick Afable. So, sir, meron daw po kayong naging kasulatan naman na magbabayad. In fact, nag-issue pa ng cheque ang barangay. Tama ba? Okay, cheque po ng government yung ginamit niya. Okay, Bawal po nag-issue daw daw dapat ng yun eh. nag-issue daw ng cheque, sir. So, ano ba to? Bakit hindi po nagbabayad itong inyong anak? Actually, wala akong knowledge about sa pag-issue ng cheque nila. Ang alam ko lang dyan, meron silang pares sa transaction para dun sa personal loan. No? Ayun lang po yung pagkakaalam ko kasi nalaman ko lang po yan, ma'am. Lately lang din po, ma'am. No? Siguro, mga 2 months ko lang din yata nalaman yun nung lumapit sa akin yan. Umiiling si Ma'am Florence Joy. Yes, ma'am. Bakit No po. Nung na-delay po, yung second check na January 10, na hindi na namin ma-reach out si Patrick, in respect, si Consi yung nilapitan namin. Yes, sinabi ng asawa niyo. So, nung January 13 po, kinausap namin sa barangay si Consi. January 28, dun sa Durings, yung sa office po ni Consi, dun kami pumunta, dun kami nagka-meeting. Siya din po yung gumawa ng letter na contract na bagong settlement ng dates, ganun, kung kailan babayaran. Ma'am, lilinawin ko lang po yung sinasabi nung nagko-complain. Yung paglapit po nila sa akin ay parang paghingi po ng para makausap po yung si Patrick. So bilang kung in good faith po tayo dahil una sa lahat wala tayong kinalaman sa kanilang personal na transactions, no, na meron pala silang usapan na ganyan. Kaya ako in good faith po humarap ako sa kanila kasi para maliwanagan ko rin. Okay. Sige. Naniniwala naman ako dun sa sinasabi mo, Kagawad Louie. Sige, sabihin na natin na in good faith ka at hindi mo talaga alam. Pero bakit hindi nyo po sabihan ng inyong anak na, Patrick, bayaran mo na to. Personal mong utang yan. Bakit hindi nyo po ginanon? Wala akong katotohanan na hindi ko sinabihan. So bakit hindi pa rin po nagbabayad ang anak ninyo, sir? Actually, ma'am, nagbayad din naman sa kanya. Ako nga, tumulong pa sa kanya. Ang hirap kasi, ma'am, ang nangyayari po kasi, dadalhin po nila sa barangay, tapos i-expose po nila doon sa... Parang ginagawa nilang trial by publicity, ma'am eh. Kasi, sir, in the first place, hindi po mangyayari lahat ng ito kung hindi po nanghiram ang inyong anak na si SK Chairman para po sa proyekto. Hindi po ba? Yun po yung punto dulo. Sandali lang. Exactly. Yun yung punto, sir. Hindi naman sila pupunta dito, hindi sila magfa-file ng kaso, hindi sila magpupunta sa DILG kung hindi nangutang yung anak ninyo. Hindi po ba? And attorney 8 daw po. 8 na, sir, ang nagrereklamo sa anak ninyo. Biktima daw po ng panghihiram at sinasabi para daw po sa project, para sa barangay, pero wala naman po nagagano. Alam mo, this stops to be a private matter, sir. The moment na nag-issue ng cheque yung anak ninyo using the public check. Cheque po ng gobyerno yung in-issue niya. Wala akong knowledge about yan, ma'am. Nasaan po ang anak ninyo ngayon, Kagawad?
Ang pagkakaalam ko, ma'am, kasi separate na po ng inuwian sa akit sa bahay namin yan since nag-asawa yan mga 4 years ago. So, alam ko, naglalala mo. Good afternoon po, Yusek Felicito Valmosina. Magandang hapon din sa inyo at sa lahat ng mga tagapakinig at tagapanood. Yes, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag, Yusek. Yusek Felicito, gusto lang naming malinawan kasi ito pong SK Chairman, sir, 8 katao na po, 8 individual. Ang kanyang inutangan, sinasabi po niya na yung pera na kanyang kinukuha ay para po sa proyekto ng SK, pero ang ini-issue po niyang cheque ay cheque ng barangay. Tama ba? Yes Cheque po. ng barangay. Yes po. Ay, cheque po sa government check po. Oo, cheque daw po ng barangay, Yusek. So, ano po ang maaaring gawin ng ating mga nagrereklamo para po mabigyan ng leksyon si SK Chairman? I-endorse nyo sa akin lahat ng ebidensya, lahat ng complaint. Pakidala ho, kung madadala ngayon, bukas dito kaharap ko yung investigator ko na siya yung magkakanda agad ng investigation, ng pag-finding sila para alamin ang katotohanan. So, padala nyo po sa office ko ngayon o bukas ng umaga para maisama doon sa iimbestigahan nila bukas na itong barangay. Okay. In the meantime po ba, Yusek Felicito, maaari pong suspindihin pending investigation si SK Chairman Patrick dahil actually maaari pa rin nila itong ipasok sa RA 3019, pwedeng maging graft yan, sir, kasi involving na po ang public funds. May cheque na sinasabing in-issue. Hindi po ba? Kaya nga po, titingnan muna natin, alamin muna natin kung ano talaga yung mga abuse, violation, na ginawa niya at kung meron namang prima facie evidence na ginawa na talagang illegal o dabag, a-actionan ho natin kaagad yan na huwag ko kayong mag-alala at marami na tayong ginawang ganyan at padala nyo lang po sa akin yung complete record ng complaint at pati yung complainant kung pwedeng makausap natin para ma-action na agad. Sige po, pasasamahan po namin ang mga complainants po sa inyong opisina, Yusek Felicito. Yusek, if ever po na may prima facie evidence po at based sa aming assessment, meron po talaga ng violation po itong si SK Chairman, maaari po ba itong maging basehan ng kanyang hindi na po maaaring magpagtakbo in the future as elective official? Doon po sa punto na yun, makakatakbo pa siya pero pagka naman talaga wala naman hong ban sa ombudsman kapag may prima facie na gumawa ng report yung ating investigator, dadalhin ko lang sa legal department kaagad natin yan para gumawa na ng recommendation. At yung recommendation at endorsement, gagawin na po yun sa ombudsman kung talagang mapatunayan na may mga serious negligence o kaya abuse na ginawa ang isang public official. Para sa amin po, Yusek Felicito, hindi lang po ito simple negligence. This is, aside from abuse of authority, this is conduct unbecoming of an elective official, sir. Biruin nyo, it's a serious allegation to use your name as an SK chairman para po manghuthot ng pera sa mga tao at ang idadahilan pa, proyekto ng gobyerno, sir. Nasaan ang pondo? Nasaan yung pondo doon? Hindi po talaga normal yung kanyang klase ng transaksyon. At bakit yung check ng government, hindi po pwede yun. Kaya tingnan ho natin yung ebidensya pag nadala rito. Sige po. Mabilis lang po tayong umaksyon dyan. Sige po. Maraming salamat po, Yusek Felicito Valmosino. Sir, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. At asahan niyo po na pasasamahan po namin si Ma'am Florence at si Sir Jay dyan upang ihain po ang kanilang reklamo. Kung pwede bukas ng umaga, ayun, mga 9 at ito, aantayin ho sila rito. Alas 9 ng umaga sa office ko. Sige po. Maraming salamat po. 26th floor dito po sa office ko. Sige po, salamat po again, Yusek Felicito. Maraming salamat po. Mabuhay. Siguro ma'am, last message nyo na kay Kagawad kasi siya po ang kumbaga magiging tulay ninyo sa anak. Ano po ang masasabi ninyo kay Kagawad? Kausapin niyo siya. Quincy, for the longest time na nagkautang si Patrick sa amin, wala pong lumabas na kahit ano from us. Not until this July po na wala na kami nare-receive bigla na response. Kaya kung sasabihin po na sinisiraan namin,
hindi po sinisiraan kasi kung gusto namin siraan, umpisa pa December lang. pa dapat. Yes po, nung nag-fail. So, clarify ko lang po talaga yun kay Okay. Consi. Kagawad Louie. Ma'am, wala akong sinasabing sinisiraan. No? Ang ating sinasabi dito ay gusto lang po natin magkaroon ng benefit of the doubt at mag-equal na rights yung bawat isa to explain. Tama ko yung siguro sinabi ho nung sa atin dyan. No? Okay, Kagawad. Sa legal. Kagawad, pasensya na po. Siguro po bukas po, pumunta na lang po tayo sa tanggapan po ni Yusek Valmosina. Sasamahan po ng aming reporter po. Doon po tayo magkaharap-harap. Malaman din po natin yung side po ninyo, Kagawad. Para yung side nyo, Sir Siguro ma'am, Louie. sorry ma'am, no? Siguro i-endorse ko na sa anak ko dahil siya naman yung party. Okay po, tama po. Opo. Okay. Sige po, mas mabuti po yung Kagawad. Yes po. Yes po. Salamat po. Pero maraming salamat po, Kagawad Louie, sa pagtanggap po ng aming tawag. Salamat po. Okay.